And, sino ba na magde-decide? Kamag-anak nyo, asawa nyo na wala dito, dapat kayo. Kayo nakakita na negosyo, kayo mag-decide. Yes. Tama? Yes. Kasi kung ano kayo ngayon, base sa desisyon nyo na nakaraan. Kung ano kayo sa susunod na panahon, base sa desisyon nyo ngayon. So pag-aralan natin, tingnan natin, ano ba maganda? O number 1, idea ng negosyo, maganda ba? Yes. Yes or no? Yes. Maganda ba yung magkakanegosyo ka na down payment na? Yes. Franchise, down payment na? O, kung sa tingin nyo maganda, di yes. Kung hindi, edi no. Tama? Pangalawa, kaya nyo ba? Is it feasible? Ibig sabihin, may kakilala ko at least 2 tao sa buong mundo. Meron? Yes. Sa tingin nyo meron? Yes. Kung wala, o di no. Pangatlo, capital. Malaki ba yung capital? Sino gusto iwaman? Sino may 11,588? Sabi ko na nga ba? May maraming ganyan talaga, no? Mga kanto po, tanongin mo. Marami ka bang pangarap? Marami! Anong ginagawa mo? Wala, tulog lang ng tulog. Gusto mo manalo sa loto, di mo tumataya. Sabi po, tinaya namin 11,588. Magamat mahirap. Sabi ko nga, nung una, nagdilindi ng paningin ko eh. Kasi 11,588 yun, 12 million eh. Tama ba yun? Pero nung nakita ko yung kapalit, medyo lumakas ang loob ko. Lalo nakita ko yung posibleng mangyari sa akin. Alam nyo, dahil sa 11,588, mangyari mo yung mga yan, ginawa ko lang parang kasi, I said yes to it. Diba? Yung iba nga, laki ng kapital eh. Ito, lit-lit lang. Diba? Kaya, yan po, tingnan nyo yung kapital. Timbangin nyo. Kung sa tingin nyo malaki talaga, o titimbangin mo. O yan, 11,588. Kapalit, 40 mil. O! Ano mas mabigat dyan? Eh pag ginawa mo pa, magkakabahay ka, magkakakotse ka. Di ba? Magkakaroon ka ng maraming ipon. O, timbangin mo ngayon. Kung sa tingin mo, mabigat pa rin to, eh kalimutan mo na to, mas mahal to. Ipaon mo na sa limot to. Di ba? Kasi come to think of it, ilang 11,588 na duman sa kamay nyo? Marami na rin ba? Yes. May nangyari ba? Uy, ilang nilabas namin. Ito ang nangyari, lahat siya nakuha namin lahat. Para sa poso, lagyan lang namin sa tabong tubig, sunod namin yung sistema, ang daming lumabas. Ganun ang loyal business na. Di ba? Kung susundin yung sistema, naupo, nakinig, naniwala, ginawa. Hindi pa naman kasi nakinig lang. So, walang ginawa. So, you have to consider the capital. And lastly, profit. Kung sa tingin yung kikita kayo, then do it. Di ba? Say yes. So, go right fast. That's my challenge to you. If you think maganda talaga yung negosyo, say yes to the business and do it immediately. Because you have to consider another 2 things. Timing and positioning. Importante yung bagay mo yan sa negosyo. Oo nga, nagustuhan mo. Kaso hindi mo agad ginawa ng paraan. Naku, lelat ka tuloy. Nagising kayo sa umaga at ang kaibigan mo, member na, ikaw na lang hindi. Nahuli ka sa timing. Nagustuhan mo yung negosyo, kaso hindi ka agad bumasisyon. Diba? O, saan ka ngayon? Yan ka. O yan, nag-invite ka. Kung in-invite ka, dapat nandito ka kagad. Pero hindi, nagpahuli ka pa. Ang dami na tuloy na napunta. Ang dami nang nauna sa iyo. Nandito ngayon sa dulo. Sa ilalim na 100. Yan, nandiyan ka. Kulang ka na naman sa positioning. Anong gusto nyo ngayon? Ibaba o ilalim? Kasi kung inunahan mo, kunwari nandito ka, yung 100 grupo nun, dapat grupo mo. Tama ba yun? Yung benta ng 100, dapat sa iyo. Pero daw lahuli ka, sa ilalim mo na 100. Tama? Oh, Ma'am Linda, ibabaw ilalim. Hindi tayo? Di ba? Ibabaw ilalim. Oh. Ba't ibang hindi nyo? So yan po yan. You have to consider all these things. Okay? Let me end with the story. Okay na mo ba? Okay, I'm done with the presentation. Pero this could challenge you as well eh. Few years back, more than 25 years ago, my father was invited to invest in a business. Okay? Ang pangalan ng business, Jollibee. Okay? He was offered a franchise for 1 million at Baguio. He was earning that much during that time kasi he's connected with BIR. Okay? So may pera. May pera ho siya. Pero he turned down the offer. Kasi naniwala siya sa mga sabi-sabi ng mga kaibigan. So, tapos mahina ang loob niya, hindi niya nilakasan ang loob niya.
tinurn down niya yung offer. 5 years after, nagkasakit yung father ko. Naubos yung pera namin, naubos yung pera niyang inipon sa ospital. Nung nagkasakit na siya, tsaka niya lang sa amin sinabi yung ganung opportunity. Lahat po kami naglumo,